Magandang araw bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman tayo, magkikwentuhan na naman tayo. Ilang araw na hindi po tayo nag-vlog, pinahintulutan muna natin. Yung pong masamang panahon ay bigyang pansin ng ating gobyerno. Hindi po yung mga isyong kumakalat, lalo na po itong hinug na istorya ng pagbabanta di umano nitong si Vice President Sara Duterte sa buhay ng first couple at ang speaker natin na si Martin Romualdez doon po sa Kongreso. Ito po ay sinalo, pinagtalakayan ng husto, pinagsaluhan po ng mga malisyoso at talagang hinug na hinug sa pananaw ng tao na ito pong si Vice President Sara Duterte ay may criminal instinct. Yung pong utak kriminal sapagkat patayan po ang pinag-uusapan eh. Pero sa totoo, ito po ay maaaring bugso ng kanyang damdamin. Hindi natin maunawa kung anong talagang kalaliman ng dahilan. Ito pong nangyayari. Yung pong Zelaika Lopez na Chief of Staff niya, ikinontempt ng Kongreso dahil po sa mga kakulangan ng mga detalyeng kailangan makuha ng mga miyembro ng Quadcom. Kaya ito po ay maaring may pagsisinungaling, pag-iwas sa mga dapat na sagot, kaya ikinontempt. Yan naman ho ay ruling talaga ng Kongreso. Ngayon, nung ma-contempt po ito, at mailagay doon sa detention cell ng Kongreso, ito pong Vice President Sara Duterte ay nagtungo doon sa Kongreso at humingi ng pahintulot sa kapatid niyang si Congressman Pulong Duterte na magamit niya ang kwarto. Kaso meron pong regulasyon doon sa Kongreso na dahil nagtitipid po sa konsumo, sa kuryente at sa tubig, pinapatay po ang ilaw sa takdang panahon. Maaring tuwing alas 7 ng gabi, kaya nagmukha pong kawawa itong ating Vice President doon. At ang kanyang intensyon sa pagtigil sa Bahay Kongreso ay para alalayan yung kanyang Chief of Staff. Ang dami pang chismis hindi ba? Maging yung mga personal relationship hinalukay na. Kaya may ugnayan itong dalawa. Anyway, mga kababayan natin, yan usapan showbiz mga marites. Pinagpiestahan po yan sa social media at talagang sinausawan ng husto. Kaya naman ito ay kumbaga sa pagkain ay halos malabog ng husto ang istorya. At alam niyo naman pagka ang istorya ay labog, madaling mapanis. O hindi ho ba? Kaya medyo ngayon, mga kababayan natin, tingnan natin yung kabilang anggulo nitong mga usaping ito. Yung bang sinasabi ni Sara Duterte, maliban po doon sa pagmumura, masama talaga yung magmura. Wag naman sana yung PI na yan. Pero kung naipaliwanag lamang, na bigyan ng pagpaparamdam na yung pagbabanta ng pagpatay sa kanya, hindi po physical na pagpatay. Wala po kahit po yung NBI director na si Jaime Santiago, Director Jaime Santiago, nagsasabing wala naman sila intelligence report na natatanggap na may pagbabanta sa buhay nitong si Sara Duterte. Maging ang ISAF, sa Armed Forces of the Philippines, ito pong PNP, may CIDD dyan, di sana, sinabi ni General Torre na ingat, Vice President, may pagbabanta sa buhay mo. May nakuha kami intelligence report na ganire. Hindi, wala po Kaya, pinag-iisipan natin, ano ba yung sinasabi ni Sara Duterte, papatayin siya? Baka naman, yung political career niya, yan, pupuntuhan ang kanyang galit, talagang yung impeachment proceedings, nakalatag na Ito pong mga grupo, nito pong sina Franz Castro at ito sina yung mga Makabayan Black, talagang maglalatag ng impeachment complaint doon po sa Kongreso. At maliwanag naman yan na talagang
may magaganap. Ang sistema, ano ho ba ang ground? Ang ground doon sa plunder, doon sa hindi maipaliwanag na intelligence fund at confidential fund. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga, pag-usig. Ilagay natin pag-usig sapagkat may nakukulong eh. Hindi ho ba? May nakukulong, may nakukontempt eh. Sa pag-uusig nito ay hindi malinaw. Hindi pa malinaw kung talagang yung pera ay ginastos ng walang kapararakan. At kung yan ay nangyari, sa totoo lamang, hindi naman tayo ay nanunuri sa politika. May politika talaga rito. Meron ng bilyones dyan na pinag-uusapan ng araw, bigla na lang nawawala eh. Nawawala yung istorya. May mga bilyones na nakapaloob din sa programa ng gobyerno, lalo na po dyan sa Kongreso. Hindi ho ba? Kaya nga umakto yung Supreme Court na alisin yung pork barrels. Yung pong mga pagpapaluwal ng House of Representatives sa pamamagitan po siyempre ng kanilang speakers. Alam nyo naman pagka gusto mo maging speaker, kailangan manuyo ka. Sana sa panunuyo mo, sarili mong bulsa ang itaya mo, wag yung bulsa ng taong bayan. Hindi naman siguro nangyayari, baka nangyayari, hindi ba? Sa atin siyempre, ang atin po ay bali-balita, kwento-kwento. Pero kung totoo yan, hindi nga tama. Kaya nagdesisyon ang Supreme Court. Walang pork barrels. Naniniwala ba tayong wala ng mga ganun padulasan? Di siyempre sasabihin nyo, hindi. Kailangan pa rin ng ayudahan. Saan man gagaling iaayuda ng isang hindi naman kayaman ng kongresista, kundi sa tulong din at ayuda ng kanyang speaker o sa kanyang committee doon sa Kongreso. Hindi ho ba? Yan. Ibabalik natin ngayon. Ang kaalyado ni Sara Duterte sa Kongreso, ilan-ilan na lang. Aanga-anga pa nga yung iba. Diba? Ilan-ilan na nga lang, aanga-anga pa yung iba. Kaya, yun pong sa palagay ng ating Vice President, ang tingin ko sa kanya panic mode nagpapanik. Dahil eto na yung issue ng tinatawag na plunder ilagay natin na hindi maipaliwanag na pondo na pumasok sa kanyang opisina, lalo na doon sa Department of Education. Hindi ba kasali? At iniimbestigahan niya ng mga tauhan. Lumalabas ngayon, talagang may diferensya. May diferensya dahil hindi pa nga nakukongkreto Sa pananaw ng tao, sa pananaw ng mga nag-iimbestiga, syempre nag-iimbestiga, ang ibig nila makakita talaga ng minudensya, makakita ng diferensya. Pero yung diferensya ngayon, kailangan suportado ng mga dokumento. Hindi lamang ng kwento, hindi lamang ng testimonya o pag-amin ng mga tao, kundi in aid of legislation ang Congress. Hindi naman in aid of total investigation yan for criminal charges, filing of criminal charges. Hindi po. Yan in aid of legislation. Kaya marami rin ang tumutulig sa kanila. Dahil kung umakto sila, akala mo, sila ay mga huwes, mga totoong investigador. Hindi ho ba? Sa bagay, talagang may magagaling na magtanong. May mga magagaling na kongresistang talagang may kaalaman sa pagtatanong. May abogado rin dyan. Kaya lang, yung iba naman ay talagang halatang halata mo sumasakay sa issue, panandalian, pero ang dulo nito ay yung pong kanilang hangarin. Meron po sila talagang misyon na alam nyo na, di ba? Pagka ikaw nasa party list, ikaw nandoon sa Makabayan Block, ikaw halal sa distrito nyo, iba't iba po ang kanyan iba't ibang pakiramdam niyan pagdating po doon sa Kongreso. Mas mayabang ng konti yung nanalo sa distrito niya kaysa sa yung kalat ang boto. Ganyan yan. So, maaaring sa pagbabalik natin doon sa usapin, maaaring ang ibig sabihin ni Sara Duterte rito, pinapatay niya yung karir ko, political career. Pinapatay niya yung ambisyon kong maging presidente.
i-impeach niyo ako. Pagka na-impeach ako, hindi na ako pwedeng tumakbo kahit barangay captain. So papatayin niyo talaga. Alam niyo naman Bisaya, di marunong magkambul-kambul ng salita, hindi marunong maglagay ng paketchup. Ika nga, di ba? Kaya pagkakasabi niya, pagka pinatay siya, patayin niyo rin. Paano kung ang ibig sabihin ng ali? Pag namatay yung political career ko, patayin niyo rin yung kung may ambisyon na ito si First Lady para sa anak niya o para sa kanya. At yung political ambition nito pong si Speaker Martin Romualdez. Patayin niyo rin. Ibig sabihin, kahit na sinong manalo, wag lang sila. Paano kung ganun ang ibig sabihin? Kaya ito, mabigat nga lamang sapagkat kung ebidensya at ebidensya pag-uusapan, yung pagkakalahad doon sa panic mode o doon sa galit mode nito pong si Sara Duterte, talagang lumulutang yung kulay o lasa ng kriminalidad. May krimen na maaaring mangyari. May pinagbilinan sino ba yung pinagbilinan? Hindi ba? Pero, ang makikita natin dito, yung pong sinasabi nilang pagdating ng Disyembre, next week, December na, ilang araw na lamang. Wala nang isang linggong buo December na. Kaya maaaring nandito na yung representante ng International Criminal Court na mag-i-impose ng pag-aresto itong International Police o Interpol. Maaaring nandito na nga at maaaring nagmo-monitor yan kung ano ang mga nangyayari doon sa investigasyon sa Kongreso. Kung mangyari yan, baka kaya nandoon si Senator Bongo at Bato. Di ba? Tatlo sila ron. Hindi ba? Yan hinuha lang. Hindi po totoo yung sinasabi natin konkreto pa. Pero hinuha lang. Sapagkat ayon po sa mga balita, kasali si Bongo doon sa nakalista sa reklamo o inirereklamo sa International Criminal Court, sa ICC. Si Bato de la Rosa, bilang dati siyang hepe ng pulis ng Davao at naging hepe ng pangkalahatang Philippine National Police. Hindi ho ba? At itong si Sara Duterte naging mayor. At di umano sa report nitong mga nagsasaliksik, meron din nangyaring extrajudicial killings o pagtokhang. Tokhang. Yan po ang iniimbestigahan. Pero sa kabilang parte, nitong mga hindi naman maka-Duterte o naniniwala doon sa prinsipyong inilatag nitong si dating Pangulong Digong, itong ginawa ni Digong na tokhang-tokhang, meron kaakibat na mga rewards. May mga rewards. At itong rewards na ito talaga namang nakakakulili ng tenga hindi ba? Pagka rewards, pagpatay na, may premyo. Hindi maganda. Doon po sa pag-iimbestiga ng accounts ngayon doon sa Office of the Vice President meron nga pong sinasabi doon na mga aktibidades. Yung 37 million na sinasabing wini-withdraw doon sa land bank, meron pong mga nakalistang rewards. Hindi natin alam kung ano yung mga rewards na yun, hindi ba? Pero sa mga malisyoso, baka mamaya isakay na naman doon sa tokhang. Pangit. Di ba? Kaya kailangan tayo parehas. Kaya nga ito pong ating pagpapahayag, hindi po ito hanap buhay. Tingnan niyo po ang aking channel. Yung channel po natin, hindi natin kailangan ng daan-daan libong viewer na nakalista rin Di ba? Pero sa totoo lamang, baka wala pang 1,000. Dito sa atin kahit nakokonti lang tayo, ilagay natin tayo 200 lang, 300 na nagkakaroon ng ugnayan dito po sa aking munting pagpapahayag, dito sa aking Bakas ni Kokoy channel dito sa YouTube. Tayo magkaroon ng kaunting ideya, hindi ba? Mag-share tayo, mag-comment kayo dito sa aking channel. Mag-subscribe kayo at para masundan nyo
Kahit ba tayo minsan sa isang linggo o 2 beses sa isang linggo, pahayag tayo, magkaroon tayo ng ugnayan. Tandaan natin, ito pong ating gawain, mula po nang ako'y magsimula sa pagiging mamamahayag, hindi ko po inaring ito'y profesyon o hanap buhay. Ito po'y advokasya. Ito po'y pakikialam natin sa ating pong bayan. Pakikialam natin sa ating kapwa Pilipino. Tandaan natin, yan pong mga barubalan dyan, mga trolls at mga siraan, nagmumurahan din sila. Sana'y wag naman humantong sa ganong kabalahuraan sapagkat may mga batang nanonood. Di ba? May mga kababayan tayong bago lamang nagmumulat sa politika. Baka naman masunog ho ang kaisipan at magkaroon ho ng maruming kulay ang politika. Maging kaburaraan ang politika. Sabagay talagang marumi ang politika May kaburaraan talaga Pero kung kaya nating baguhin ang imahe ng ating pamumulitika, baguhin natin alang-alang sa ating mga anak, apo. Di ba? Okay. Maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik sa ating pong channel, Bakas ni Kokoy. Mag-subscribe po kayo. Mag-comment kayo kung ano sa palagay nyo ang talagang kulay na nangyayari sa paligid natin. Para naman yung munting kontribusyon natin ay mapalawak. Alam nyo, maraming maliliit na bagay na kaalaman ng ating mga kababayan, ang ating tagapakinig, ang ating mga nanonood, na kung sa kanila pong maiibahagi, karagdagan po, yung maliit po, nagiging malaki yan. Hindi ho ba? Okay? Maraming salamat at sa ating pong muling pakipagkwentuhan. Tandaan po natin, Bakas ni Kokoy. Dito po sa YouTube channel at subscribe po tayo. Mag-like kayo, pindot-pindot din ang like. Share natin sa ating mga kaibigan at mag-comment kayo. Wag lang yung mga trolls at binubura ko Maraming salamat. Magandang umaga, bayang Pilipinas, perlas ng silangan. God bless.